Magandang umaga po. Pasensya na po kung medyo ngongonyo ako maririnig. Ang aming buong pamilya halos ay nagkasakit ngayong linggo. Maraming salamat sa biyaya ng kagalingan ng Panginoon. Ako ay nakatindig sa inyong harapan. Bakit kaya ako kinakabahan? Teka lang po, intro muna. Ako po si Christiana May Castillo Flores. Ang nanay ko po ay si Myla Castillo Flores. At ang tatay ko po ay si Romuel Dojo Flores. Bakit ko po kailangang sabihin to? Malalaman niyo po mamaya kung bakit. Ang aking pong lolo ay si Caber Castillo. Ang aking lola ay si Mami Remy Castillo. Ang aking lolo sa father side ay ang aming namayapang Lolo Jose M. Flores at ang aming lola na si Lola Ming Flores. Nandito po ako ngayon tumitindig sa inyong harapan bilang Edukasyong Kristiyana Chairman. Ayan. Ay, hindi pala chairman. Chairperson. Yan. Medyo sensitive po tayo sa mga pronouns ngayong panahon natin. So, yeah. Bakit kaya kinakabahan si Ate Tin? Kasi po, sa tanang buhay ko, ngayon lang po ako magsa-sermon. Bakit kaya? Hindi ko din po alam. Siguro dahil nung naging professional na ako bilang guro ako ay ng ibang bayan, ng ibang bansa at doon ako ginamit ng Panginoon upang maglingkod sa mga bata. So siguro hindi nagkaroon ng pagkakataon na patindigin ako sa harap ng ating kapulungan upang magbigay ng mensahe ng Panginoon. Pero bakit ko nga ba pinakilala ang sarili ko hindi bilang isang profesional, kung hindi supling ng aking mga magulang, apo ng aking mga grandparents, dahil ang Christian Education Sunday ay hindi nabubuo lamang ng isang tao. Ang Christian education ay nagpasa-pasa sa aming pamilya. At ngayon, titingnan natin ang Christian education sa mata o konteksto ng kung anong meron sa buhay at araw na kinaharap natin ngayon bilang mga Pilipino, bilang mga Kristiyanong Metodista, at bilang mga anak ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa patuloy na buhay na pinahihiram niyo sa amin. Maraming salamat sa kagalingan na patuloy niyong ibinibigay. Maraming salamat sa kapahingahan na patuloy niyong ibinibigay. Panginoon, naririto kami sa iyong paanan bilang iyong mga anak, bilang mga Kristiyanong tinawag mo. Naway maging saksi kaming buhay sa lahat ng iyong pagpapala at lahat ng pagpapalang ito ay hindi huminto sa amin. Gamitin niyo ang inyong abang lingkod upang maibigay ang mensaheng nais niyong iparating. Ito ang aming dalangin ng may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sa pang-apat na linggo na po yata ito ng Setyembre at nakikita niyong doon po ako tumatayo. At ang pinapakita ko po o ang ginagawa ko po ay, ako po ay nagmamagic po ba ako? Ano po yung ginagawa ko kapag nandun ako sa kabilang pulpito? Nagtatanong at kayo ay Tama, ayan. Dahil ako ay nagtatanong, kayo ay sumasagot, may mga papremyong binigay sa atin at yung mga sobrang biyaya na hindi natin naipamahagi ay patuloy nating kinikip o iniipon para maipamahagi sa year-end natin. So lahat po na naipamigay ninyo, na ibahagi nyo sa aming nurture team ay itinabi po namin yon. Huwag kayong mag-alala. Hindi po tayo corrupt. Hindi po natin iuuwi ang kahit ano doon at ipamamahagi natin sa ating mga kapatid. Okay po? Ayan. Ang ating tekstong pagbabatayan sa Edukasyong Kristiyana na
ibinigay ngayon o ibinaba ng district, ito po ay manggagaling sa teksto sa Lucas 15, mga talatang 1 hanggang 10. Ang nawawalang tupa. Maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itinuturing na makasalanan ang pumunta kay Jesus upang makinig sa kanya. Kaya nagreklamo ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila, ang taong ito'y tumatanggap ng mga makasalanan at kumakain kasama nila. Kaya kwinentuhan sila ni Jesus. Kung ako ay may 100 tupa at nawala ang isa, ano ang gagawin ninyo? Hindi ba't iiwan ninyo ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa makita ninyo? At kapag nakita na ninyo, masaya ninyo itong papasanin pauwi. Pagkatapos, tatawagin ninyo ang inyong mga kaibigan at kapitbahay ninyo at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong tupa. Sinabi ni Jesus, ganun din sa langit. Masayang masaya sila roon dahil sa isang makasalanang nagsisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Ang nawawalang salaping pilak. Halimbawa naman, may isang babaeng may 10 salaping pilak at nawala ang isa. Hindi ba't sisindihan niya ang ilaw, wawalisan ang bahay at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang sa makita niya ito? Pagkatapos, tatawagin niya ang mga kaibigan at kapitbahay niya at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang nawawala kong salapi. At sinabi ni Jesus, ganun din sa langit. Masayang-masaya ang mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisi. Ngayon pong Christian Education Sunday, ang ating tema ay lumago sa biyaya ng Diyos, sama-sama sa mabungang Christian education. Pero paano ba ito magiging totoo sa atin ngayon? Lalo na sa panahon na kung saan kitang-kita natin ang krisis ng korupsyon sa ating bansa. Ang nawawala sa atin ay hindi lang tupa o pilak, kundi ang tiwala ng taong bayan, ang integridad ng lipunan, at ang pag-asa ng maraming Pilipino. At bilang mga Kristiyano, lalo na bilang mga United Methodist, tinatawag tayo bilang maging asin at ilaw. Hindi lang sa simbahan, kundi sa buong bayan. Dahil anak po ako ng nanay ko, kapag nagsasermon po siya, kapag tumitindig siya dito, siya ay laging kumakanta. Siguro, medyo napamana niya sa akin yung konti ng boses niya. Pero ngayon kasi may sakit ako, tulungan niyo akong kumanta. Yung chorus ng paghilom ng Victory Worship. Ang lyrics lang po nun ay, iligtas mo kami, mula sa langit kami ay dinggin, lunasan ang bayang naghihinagpis. Sa iyong pag-ibig, palalayain at patatawarin. Iligtas mo kami, iligtas mo kami, mula sa langit kami ay dinggin, lunasan ng bayang
naghihinagpis sa iyong pag-ibig, palalayain at patatawarin. Maraming salamat. Gawin natin itong panalangin, hindi lamang sa panahon ngayon, kundi sa buong buhay natin. Pasensya na po kung medyo nagbe-break o nagka-crack yung voice ko. Hindi po ako naiiyak. May sakit lang po talaga ako. Baka lang isipin niyo naiiyak ako. Pero sa biyaya ng Panginoon, mapagtatagumpayan po natin ito. Tayo magpatuloy. Ang biyaya ng Diyos ay naghahanap, hindi naghihintay. Ulitin nga po natin, ang biyaya ng Diyos ay naghahanap, hindi naghihintay. Ang talinhagang nawawalang tupa at salaping pilak ng Diyos, ito ay nagsasabi na ang Diyos ay kumikilos, naghahanap at hindi naghihintay. Mga kapatid, sa panahon ng korupsyon, kung tayo'y mananatiling tahimik at maghihintay lang na may ibang kikilos, wala tayong pinagkaiba sa mga taong pinapalampas lang ang mga kasalanan. Sa ating simbahan, ang isa pong example para hindi tayo maging isa sa mga masama ay huwag nating hayaan na mawalan ng saysay ang Christian education. Gamitin natin ito para hubugin ang mga bata, kabataan, kabataang may gulang, mga kababaihan, at mga kalalakihan, sa tamang asal at sa pananampalataya. Bakit po ako nagpakilala bilang anak at apo ng aking mga magulang? Dahil ako po ay isang buhay na patotoo na ang Christian education ay isang integral o isang importanteng paghubog sa mga bata. Bakit po? Dahil akala ko habang lumalaki ako, kung ano ang ginagawa ko bilang bata na laging nasa simbahan, laging tumutulong, laging nakakasama ng lolo, ng lola, ng nanay at tatay sa mga gawain. Akala ko ganun din ang aking mga kaibigan. Pero mali pala ako. Nung nalaman ko na hindi pala ganun yung mga kaibigan ko, nagtaka ako. Parang sabi ko sa sarili ko, bakit sila iba yung ginagawa nila? Bakit ako iba yung ginagawa ko? Doon sumagi sa isip ko nung ginagawa ang mensaheng ito na malaki pala talaga ang pinagkaiba ng merong Christian education na talagang hinuhubog ka mula bata hanggang pagtanda kaysa wala nito. Hindi ko sinasabi na masasama ang mga walang Christian education. Well, may kanya-kanya po kasi tayong tamang panahon at tamang pagkakataon, tamang lugar at kasama ang mga tamang tao para makilala ang Panginoon. In my case, I was born and raised in this wonderful church with our wonderful and fruitful faith. At sabi ko, oo nga no, bakit kaya sa ibang mga buhay ng ibang mga tao, hindi namin kapareho ng ginagawa. Hindi naman sa masama na sila, pero kasi parang automatic kapag nakita nila na, uy, si Tin, hindi ka gagawa ng ganito, hindi mo siya pwedeng isama sa ganito, na parang automatic sa kanila na, nasa siya, right path siya. Hindi mo siya pwedeng kuyugin or dalhin sa kung saan man siya gustong dalhin. So parang sabi ko, yun pala yung Christian education na hindi natin namamalayan na ganun pala siya sa buhay ng mga tao. At sa ating lipunan, paano po ba natin maipapakita
nabuhay ang Christian education. Huwag nating ipikit ang mata sa mali. Kung ang Diyos ay naghahanap ng nawala, dapat tayo rin ay aktibong maghanap ng katotohanan at katarungan. Isa pong tanong, hinahanap ba natin ang nawawalang tiwala, ang nawawalang pananampalataya, ang nawawalang katarungan, o naghihintay lang tayo? Muli, ang tanong ay, hinahanap ba natin ang nawawalang tiwala, ang nawawalang pananampalataya, ang nawawalang katarungan, o naghihintay lamang tayo? Let that sink in. Sa pang-araw-araw na buhay natin, tayo ba ang pinanggagalingan ng kasinungalingan? Tayo ba ang pinanggagalingan ng katiwalian? Tayo ba ang pinanggagalingan ng kasamaan? At kung hindi po ang sagot natin sa mga ito, praise the Lord, dahil tayo ay ilaw at asin sa buhay nating ito. Pangalawa po, ang biyaya ng Diyos ay personal at may halaga sa bawat isa. Muli, ang biyaya ng Diyos ay personal at may halaga sa bawat isa. Isang tupa lamang ang nawala, isang pilak lamang ang nawala, pero ang Diyos ay kumilos. Mga kapatid, sa lipunang kinakain ng korupsyon, madaling isipin na walang halaga ang maliit na kabutihan na ginagawa natin. Pero sa Diyos, mahalaga ang bawat isa. Muli, pero sa Diyos, mahalaga ang bawat isa. Ang bawat batang natuturuan ng tama ay isang binhi laban sa katiwalian. Ang bawat pamilyang nananatiling tapat ay isang ilaw sa dilim ng kasinungalingan. Ang bawat miyembro ng United Methodist Church na hindi nakikisama sa pandaraya ay isang patotoo na hindi lahat ay bumibigay sa kasalanan. Kaya kahit na sa paraang maliit lang ang ating ginagawa, alalahanin natin, ang Diyos ay kumikilos sa bawat tapat na puso. Ang Diyos ay kumikilos sa bawat tapat na puso. Ate Tin, hindi ba masyadong matapang yung mga sinasabi mo ngayon? Bakit naririnig namin ngayon sa church ang korupsyon? Alam po natin na ang sitwasyon ng ating bayan ngayon ay nakikita at naririnig na natin kung gaano kalawak, kaseryoso ang korupsyon. Kung hindi po natin gagamitin ang ating mga tinig para i-amplify na dapat may ginagawa tayong tama, masasayang po ang buhay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi po tayo nandito upang manghikayat nung ano ang gusto natin gawin. Nandito tayo para magbigay ng liwanag at maging asin. Ate Tien, hindi ba pwedeng pag-usapan na lang natin yan sa labas? Well, pwede naman na pag-usapan natin ito sa labas, pero ang Christian education, hindi lamang siya tungkol sa Biblia. Ang Christian education ay nagtuturo sa atin kung paano mamuhay ang isang Kristiyanong tunay. At ang Kristiyano ay mabuti. Ang Kristiyano
ay nasa tama. Tayo po ay magpatuloy. Ang pangatlo, lapit na po tayo matapos, konti na lang. Ang biyaya ng Diyos ay ipinagdiriwang ng sama-sama. Yes, we celebrate together. Sabi po dun sa slide, pasensya na, hindi ko na, naka-English po kasi lahat ng slide kanina, pero dahil syempre, ina-explain ko siya in Filipino, alam kong mas mauunawaan nyo ito. Ang sabi po dito, we celebrate together, pinagdiriwang ng sama-sama. Integrity brings joy to the whole community. Every victory of truth is worth celebrating. Ang dali po kasing sumama sa mga kasiyahan nang hindi natin alam kung ano yung pinagdiriwang ng mga tao. Kapag sinabi na, uy, tara may party doon, ang dali nating kuyugin, ang dali nating isama. Pero parang mas masaya kapag sama-sama tayong nagbubunyi dahil meron tayong isang truth na alam na sineselebrate. Ang biyaya ng Diyos ay pinagdiriwang ng sama-sama. Kapag natagpuan ng nawawala, hindi nagdiwang ng mag-isa ang pastol o ang babae. Nagtawag sila ng kapitbahay, ng komunidad. Ganyan din tayo mga kapatid. Kung ang bayan natin ay gagaling sa sugat ng korupsyon, hindi ito mangyayari ng kanya-kanya. Kailangan sama-sama tayong kikilos, sama-sama tayong magdiwang sa tuwing may tagumpay ang katotohanan. Kapag may estudyanteng tumatangging mangopya, ipagdiwang natin. Kapag may magulang na tumatangging tumanggap ng lagay, ipagdiwang natin. Kapag may leader na pumipili ng tama kaysa sa pansariling interes, ipagdiwang natin. Ito ang bunga ng Christian education. Ang magturo at maghubog ng mga taong tapat, makatarungan, at handang maging asin at ilaw ng lipunan. Inuulit ko, ito ang bunga ng Christian education. Ang magturo at maghubog ng mga taong tapat, makatarungan, at handang maging asin at ilaw sa lipunan. Sa pagwawakas, mga kapatid, ang ating bayan ay parang nawalang tupa. Naliligaw dahil sa kasalanan, nawawala dahil sa kasakiman, ngunit may magandang balita. Hindi sumusuko ang Diyos. Hinahanap niya tayo. At tinatawag niya tayo na makiisa sa kanyang paghahanap. Kung sama-sama tayong lalago sa biyaya ng Diyos, sama-sama rin tayong magiging asin, ilaw, na magiging direksyon at pag-asa sa ating bansa. Kaya ngayong Christian Education Sunday, tandaan natin, meron po tayong call to action. Ang pagsisikap ay hindi sayang. Ang maliit na tapat na gawa ay mahalaga. At ang sama-samang pagkilos sa biyaya ng Diyos ay magdadala ng tunay na pagbabago. Hinuulit ko, tandaan natin ang pagsisikap ay hindi sayang. Ang maliit na tapat na gawa ay mahalaga. Ang sama-samang pagkilos sa biyaya ng Diyos ay magdadala ng tunay na pagbabago. Kaya mga kapatid, tayo na, lumago tayo sa biyaya ng Diyos, sama-sama para sa simbahan, para sa bayan, para sa Diyos.
Muli po, awitin natin ang paghilom. Iligtas mo kami, iligtas mo kami mula sa langit. Kami ay dinggin, lunasan ng bayang naghihinagpis sa iyong pag-ibig, palalayain at patatawarin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at pagkakataon ng patuloy niyong binibigay sa amin. Maraming salamat sa patuloy na pagre-remind sa amin na ang edukasyong Kristiyana o ang Christian education ay hindi lamang pangsimbahan, kundi pang araw-araw naming pamumuhay. Panginoon, gabayan at samahan niyo kami sa bawat lakad ng aming buhay. Sa iyo ang pinakamataas na kapurihan, sa iyo ang pinakamataas na pagsamba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mag-alay ng sarili sa Diyos, sapagkat kung bukal sa kalooban ng